Kamusta? Narito ako para mag-apply bilang gwardiya. Isang babaeng tulad mo, ang mag-a-apply bilang gwarda, nagbibiro ka ba? Ano na problema sa pagiging babae? Hindi naman sinabi sa job posting na lalaki lang ang hinihel. Binibini. Ang trabaho bilang gwardya ay mas angkop para sa mga lalaki. Pero, Tigil na sa pagtatalo, Day. Sa iyong delikadong balat, dapat umuwi ka na lang, magpakasal, at magkaanak. Hoy, munting babae. Paano ka nang ahas na hawakan ako? Hulihin siya para sa akin. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Kung gusto mong magtrabaho, ipakita mo sa akin ang kaya mo. Kumuha ng kahit ano para makipaglaban. may lakas pa ng loob, ha? Kaya hayaan mo akong ipakita sa'yo kung gaano ako katibay. Tigil. Siya, yon. Jifu. Insistent po itong dalagitan na mag-apply bilang security guard. Kaya, Ikaw, Ako. pwede bang ilapag mo muna ang mga dala mo? Ang galing mo para sa edad mo. Sayang naman kung mag-guard ka lang. Mula ngayon, maging personal bodyguard mo ako. Close protection bodyguard. Talagang hindi niya ako nakilala. G-Fo. Bakit siya ang napili? Malakas din naman ako. Security, palayasin niyo itong manyakis na to. Bawal siyang tanggapin sa kahit anong kumpanya sa Genshin. Opo, sir. G-Fo, pasensya na po. G-Fo, pasensya na po. G-Chuan, pasensya na po. Ang lupit naman. Hindi ko inasahang ganun siya kawalang awa. Kung malaman man na nakipagtalik ako sa kanya, magiging ganun din kaya ang kalalabasan ko. Miss, pasensya na po talaga sa nangyari ngayon. Bukas, ako mismo ang tutulong sa'yo sa onboarding. Sa totoo lang, parang hindi naman talaga bagay sa akin ang maging close protection bodyguard. Baka dapat mag-pass na lang ako. 100,000 kada buwan. Teka, sisiguraduhin kong hindi masasayang ang tiwala ni Ifu. Anong oras ako dapat pumunta bukas? 100,000 kada buwan? Ganon na ba kaganda ang benepisyo? Kailangan kong sabihin agad sa pinsan ko ang magandang balita. kaya pala yung nasa kwarto 202 kagabi ay ang CEO ng Fu Corporation. Si Fu Xian. Posible kayang si Shen Yuyu ay nakasungkit na ng isang big time. Pinsan, may bagong trabaho na ako. Mag-dinner tayo mamayang gabi. Ikaw. Jifu. Pasensya na sa abala. Hinahanap ko ang may-ari ng kwintas na ito. Hindi ba ito yung kwintas na nawala ni Shen Yuyu kagabi? Nakipagtalik nga talaga siya kay Fu Xian. At hindi pa rin alam ni Fu Xian na siya yun. Miss, Ang kwintas na ito. Akin yan. Naiwan ko. Sa kwarto ni Mr. Fu kagabi. ikaw. Ang lakas mo talaga. Tuwing umiinom ako. Sobrang lakas ko talaga. Ganito lang talaga ako. Mr. Fu. Tungkol sa kagabi, pareho naman tayong pumayag. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, babayaran kita ng 10 milyon. Pangalawa, lumipat ka sa Fu Residence. Sa hinaharap, bibigyan kita ng opisyal na katayuan. 10 milyon. Ikaw si Fu Xian. Akala mo ba pulubi ako? Pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Assistant Han, ikaw na ang bahala ngayon. Salamat, Mr. Fu. Sa sasakyan pa lang, alam mong si boss yun. Nagtagumpay na talaga si Xiao Qiao. Hoy! Ang dami kong tawag sa'yo. Bakit hindi mo sinagot? Shen Yuyu, aalis na ako dito. Lilipat ako sa bahay ng boyfriend kong sobrang yaman. Hindi ko na kayang tiisin. Ang sira-sirang apartment na to. May boyfriend ka na ngayon? Eh di dalhin mo siya rito. Ilibre ko kayong dalawa. May bagong trabaho lang ako. Sa cruise mismo. Sino nagsabing, sakto lang? Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng landas. Hindi tayo pareho ng klase ng tao. Huwag kang lumapit sa akin. Hoy! Lahat naman tayo, naghahanap lang ng paraan para mabuhay. Yung isa, ang yabang-yabang na. Yung isa naman, sawi sa buhay. Siguro, iba-iba talaga ang kapalaran ng bawat isa. Hoy! Kumusta? Ako si Butler Leo, ang house manager sa tahanan ng mga Fu. Maligayang pagdating sa inyong bagong tahanan, ma'am.
Ma'am, Tama po. Alam niyo po, sa lahat ng mga taong ito, si Jifu ay hindi pa kailanman nag-uwi ng kahit sino sa bahay. Talagang kayo na ang magiging future lady ng Fu House. Tuloy po kayo. Assistant Han. Binibining Shen. Medyo nolasing ng kaunti si Jifu. Kailangan kanyang sunduin. Ah, hindi ba dapat bodyguard ako niya? Sa loob ng Fu Group, kahit ano ang kailangan sa iyo ni Jifu, iyon ang magiging papel mo. CJ, papunta na ako. Shen Yuyu. Unang araw mo sa trabaho. Kailangan mong mag-iwan ng magandang impresyon sa boss. Kaya mo to. Binibining Shen. May kailangan akong asikasuhin sa opisina. Pakiusap, siguraduhin nyo na makauwi ng ligtas si Jifu. Assistant Han, huwag kang mag-alala. Noong nasa probinsya pa ako, marunong akong magmaneho ng truck na parang pro. Sige. Shen Yu, anong ginagawa mo? Pinoprotektahan kita. Madaling madulas kapag nalasing. Ikaw, ibaba mo ako. Huwag po kayong mag-alala, Yifu. Malakas talaga ako. At magaan ka naman pala talaga. Pasensya na po, Yifu. Okay lang ba yon? Okay naman. Ang galing mo na talaga dyan. Pasensya na. Pwede bang mas maayos ang hawak mo sa akin? Shen Yu, sinadya mo yon, di ba? Pasensya na. Gusto ko lang sanang tulungan kang tumayo. Pinipigilan ko talaga, promise. Ano ang sinabi mo? Wala. Mauna ka. Huwag mo akong hawakan. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Tulungan kita. Huwag na. And few. Mukhang nahirapan si Mr. Fu sa kanya. Ito ay, Bodyguard ko. Magluto ka nga ng pang-alis ng hangover. opo, sir. Babae ang bodyguard? Anong nangyayari ngayon? Dalawang babae ang sunod-sunod na pumunta sa bahay ng mga Fu. bumalik na ba si Mr. Fu? Parang narinig ko ang boses niya. Lasing si Mr. Fu. Magluluto ako ng pang-alis ng hangover para sa kanya. Ako na ang bahala. Pero, Ang pagkakataon ko. Dumating na rin. Ginoong Few, magpahinga muna kayo. Aalis na ako. Hindi naman. Galit ba sa akin si Ginoong Few? Impossible. Unang araw ko pa lang naman sa trabaho. Kailangan kong bumawi sa pagkakamali ko. Ginoong Few, paano kung ako na mismo ang mag-alaga sa inyo? Hindi na kailangan. Seryoso. Huwag kayong mahiya. Kaya ko pa rin. Maghain ng tsaa, kumuha ng tubig. Samahan kayo hanggang sa makatulog. Kaya ko lahat yan. Kaya ko rin. Mamamatay ng lamok. Talagang hindi na, seryoso, hindi na. Huwag kayong mahiya. Hindi komportable sigurong matulog ng nakasuot ng damit. Tulungan ko kayong maghubad. Lumayo ka sa akin. Ang laki-laki ng sinasahod ko sa inyo kada buwan. Wala yan. Huwag kayong mahiya. Sige na. Pasensya na, Ginoong Few. Bakit ako nagkamali ulit? Ikaw. Bakit parang pamilyar sa akin? Ang amoy mo. Naku, nakilala ba niya ako? Ginoong Fu, nagdala ako ng pang-alis ng hangover. Kukunin ko na. ma'am, nandito na po ako. Ang sabaw para sa hangover ni Mr. Fu. Heto po. Kanina, akala ko may narinig akong boses ng babae. Dahil po nag-aalala si Mrs. Fu kay Mr. Fu. Dapat po kayong magmadali. Shen Yuyu. Paano naging siya? Ma'am, walang pinapapasok sa kwarto ni Mr. Fu nang walang pahintulot niya. Pero sigurado ako, may nakita akong tao sa loob. Bodyguard po niya yon. Nag-iisip ka lang ng masyado. Ang trabahong nakuha ni Shen Yuyu, bodyguard ni Fu Xian. Bakit? Bakit mo ako kinakalaban? May asawa na si Few. Ibig sabihin, makikipagtalik ako sa isang may asawa. Hindi pwede. Mukhang kailangan kong lumayo sa kanya mula ngayon. Anong tinitingnan mo? Dalian mo at dalhin mo rito. And Few, magpahinga po kayo. Aalis na po ako. Hindi ba't sinabi mo kanina, ikaw ang gagawa? Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi sa'yo ni Butler Liu? Bawal kang pumasok sa kwarto ko. Babae mo ako. Siyempre dapat ako ang manatili at mag-alaga sa iyo.
Ano yang amoy? May problema ba sa amoy ko? Ano nang kakaibang amoy ito? Bakit iba ang amoy kaysa nung gabing yon? Mr. Fu. Inispray ko ang pabangong ito para lang sa'yo. May na-misunderstand ka ba? Pinapasok kita sa bahay ng mga few. Para lang panagutan ang nangyari nung gabing yon. Hindi para mag-imbento ka ng mga ideya. At saka, huwag kang pumasok sa kwarto ko nang walang paalam mula ngayon. Pumunta ka sa opisina ng maaga bukas ng umaga. May ipapagawa ako sa'yo. Bakit ko gagawin yun? Halata namang ako ang babae ni Fu Xian. Pero hindi ako pinapaboran tulad ni Shen Yuyu, yang sweetheart na yan, ni hindi nga ako makapasok sa kwarto niya. Madam, Bantayan mo si Shen Yuyu, yang sweetheart na yan. At i-report mo sa akin anumang oras. Buwisit ang syudad na to, ang traffic raid. Sandali lang. And few. Sorry, so sorry. Okay ka lang ba? Itong necklace. Bakit na sa'yo? Alam mo ba ito? Hindi ko alam. Ang kwintas na ito. Teka, ito ba yung galing sa gabing iyon? Eh bakit ka ganyan kabahala? Ang ekspresyon mo kasi sobrang seryoso. Kaya natatakot ako. Ako? Seryoso? Tingnan mo nga ang sarili mo. Buong araw kang nakasimangot. Subukan mo namang umiti. Shen Yuyu. Presidente Few. Iwasan mo ako. May asawa ka na, di ba? Bakit ang tagal ng elevator na to? Ginoong Few. Babalik na ako sa aking desk para maghintay ng utos. Excuse me, excuse me. bihira ito ngayon eh. May kasama pala sa pribadong elevator ni Presidente Po. Bakit ang putla-putla mo, sir? Sa tingin mo ba mukha akong galit? Hindi ba ganyan ka naman palagi? Ang ibig kong sabihin, mukha kang laging may autoridad at kapangyarihan. Kung di mo alam ang sasabihin, manahimik ka na lang. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita, ililipat kita sa Africa. Africa. Buti na lang mabilis ako kumilos. Kuya Xizu. Hoy, Kuya Xizu. Yuyu, lumingon ka. Jifu, nalaman ko na yung ipinaimbestiga mo kagabi. Nagkataon, galing itong kwintas sa isang jewelry brand ng full group natin. Tungkol naman sa bumili. Xizu, Hindi ka ba masaya na makita ko? hindi ba't nag-aaral ka sa abroad? Kailan ka pa dumating? Kaka-rating ko lang. Narinig kong nagtatrabaho ka sa full group, dumaan lang ako para kamustahin ka. Jifu, CJ, ituloy mo. ang bumili ng kwintas na ito ay si Binibini Kiawei. Ito yung customer info na nakuha sa jewelry store. Gusto mo bang tiyakin? Saan ba nanggaling yung lalaking yan? Nakakatawa siya. Di ba yan yung matagal ng kaibigan ni Binibini Shen mula sa kanila? Yung galing abroad, si Jigo? Kilala mo siya? Nagkasalubong lang kami kanina sa baba. Sabi niya hinahanap niya si Binibini Shen. Sa totoo lang, medyo kahanga-hanga siya. Ano nang kahanga-hanga sa kanya? Pangkaraniwan lang naman siya, di ba? Wala siya sa kalingkingan mo. Pero masayahin siya at matamis magsalita. Gusto yan ng mga babae. Tingnan mo kung gaano kasaya si Binibini Shen. Kalihim Liu. Dagdagan mo ng isa pang tao ang team ng inspeksyon para sa proyekto sa Africa. Dagdagan ng isang tao. Jifu, pasensya na po, kasalanan ko. Jifu, Xizu, bihira ka lang dumalaw. Ilibre kita ng pagkain. sige. Shen Yuyu. Ano nang ginagawa mo sa oras ng trabaho? Sino ang nagsabing pwede kang tamad-tamaran sa trabaho? Sino ito? Yi Few. Boss ko siya. Yi Few. Ito si Gak Xizu. Magkasama kaming lumaki, magkababayan. Espesyal silang pumunta para bisitahin ako. Ah, ikaw pala ang bantog na si Fuxian. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Baguhan lang ako sa Morning Star Inc. Sana sa hinaharap, makapagtulungan tayo ng full group. Pasensya na. Wala sa radar ko ang Morningstar sa ngayon. Yi Few. Bakit ang bastos mo? Ayos lang yan, Xizu. Magaling ka talaga. Tiyak makakakuha ka rin ng pagkakataon balang araw. Talaga?
Tutulungan mo ba akong makapasok sa Few Group? Marami namang kumpanya sa Haishi. Hindi lang ang Few Group, di ba, Shizu? Ikaw, Nga pala, Yi Few. Sa tanghalian, pwedeng makikain ako kasama si Shizu. CJ, Eh di ako. mga personal na gawain sa oras ng trabaho. 250,000 bawas bawat oras yan. 200. 250,000. Grabe naman yan. Hindi naman pala talaga matalas ang pag-iisip ni Jifu. Pwede mong pilitin ang mga tao na manatili sa opisina, pero hindi mo sila mapipilit na maging tapat. Pasensya na, Shizu. Baka nasayang lang ang pagpunta mo rito. Malapit lang opisina ko. Pwedeng maghapunan na lang tayo pagkatapos ng trabaho. Pero, naisip mo na bang magpalipat ng trabaho? Narinig ko, kilala si President Fo sa pagiging mahirap pakisamahan. Medyo bastos siya sa'yo kanina. Natatakot ako baka ikaw ang malugi. Hoy, ganito na lang. Magtrabaho ka na lang sa akin. Gagawin kitang assistant ko. 8,000 sa isang buwan. Mali ang pagkakaintindi mo sa kanya. Matigas lang ang itsura niya, pero mabait naman ang loob. Kasi naman, sinasahuran niya ako ng 100,000 kada buwan. 100,000? Bakit siya bait sa'yo? May gusto ba siya sa'yo o ano? Anong pinagsasabi mo? Malaking tao siya, may asawa na siya, sobrang yaman lang niya. Ganun lang. Sige na nga. Kaya, congrats sa pagkuha ng trabaho ngayon. Mag-dinner tayo mamayang gabi. Ako ang bahala. Isama mo si Pinsan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Shen Yuyu, sinabi ko nang huwag mo na akong kontaken. Pinsan, kasama ko ngayon si Shizu. Mag-dinner tayong lahat mamayang gabi. Tama siya, Wei. Si Yuyu ngayon ay right-hand woman na ni President Fu. Sobrang pinahahalagahan siya sa trabaho. Mamayang gabi, dapat talaga siya magpa-dinner sa atin. Sige, magkita na lang tayo. Ako na ang bahala sa pipiliin na restaurant. Shen Yuyu, gusto kong malaman mo, hindi mo ako kailanman makakapantay para makipag-agawan kay Fuxian. Ang napili ng pinsan ko na lugar ay napaka-fancy. May reservation po ba kayong dalawa? Meron. Ako ang nag-imbita sa kanila. Pinsan! Ikaw nga talaga, pinsan. Ang tagal na nating hindi nagkita. Halos hindi na kita nakilala. Miss Kiao, nasa loob ang VIP lounge. Huwag ka lang ditong nakapatong at mapahiya. Tara na, pasok na tayo. O nga pala, Yuyu. Malayo ang opisina mo dito. Makakaabot ka pa ba? Okay lang. Gabihin ang boss ko ngayong gabi. Hindi ko alam kung maaalala niya ako sa susunod na oras. Hindi naman ako kailangang nakaantabay. Teka, ang huli na nga. At hindi pa siya umuwi. President Fu, anong tinitingnan mo? Masyado kang maraming oras. Sige na, kumuha ka ng pang midnight snack. Sige, pupunta na ako. Alam ko kasi ang iniisip mo. Ako ang bahala sa pagkain. Kayong dalawa, kung may sasabihin kayo, sabihin nyo na. Xiao Kiao. Bihira tayong magkita-kita ng ganito. Anong ginagawa mo? Pinsan, inayos pa ni Shizu. Ang trabaho niya para lang ngayong gabi. Kayong dalawa ang gustong-gustong makita ako. Ang pagpunta ko rito ay sapat ng respeto para sa inyo. Tsaka, mukhang hindi na tayo magkatugma. Xiao Kiao, ikaw. Pinsan, bakit ganyan ang sinasabi mo? Dahil ba sa boyfriend mo? Sino ba siya? Bakit mo ito tinatanong? Gusto mong malaman kung sino ang boyfriend ko. Anong kinalaman mo doon? Eh bakit, nang kayo na niya? Tumigil ka nang makipag-ugnayan sa amin? Ah, ganun pala. Kaya pala ang dinner ngayong gabi ay pakitang tao lang. At ang totoo, gusto mo lang akong pintasan. Shen Yuyu. Sa tingin ko naiinggit ka lang. Kaya ka pumunta rito na may ganitong ugali. Yuyu, hindi ako naiinggit sa mga bagay na pinaghirapan ng tapat. Nag-aalala lang ako sa'yo. Shen Yuyu. Tigilan mo na yang pagmamataas mo. Isa ka lang tandang swerte. Walang utak pero puno ng kapalaran. Paano mo maiintindihan kung gaano kahirap ang buhay para sa akin? Kaya,
Kapag may magandang nangyari sa akin, hindi ako karapat-dapat, niloloko lang ako, ganun ba? Xiao Qiao. Nag-aalala lang kami sa'yo. Huwag na. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. Hindi tayo pareho ng mundo. Huwag mo na akong kontaken. Kung hindi na ako magiging mabait. Yuyu. Yu. Kumikislap ang phone mo buong gabing ito. Hanzu. Salamat sa Diyos at sinagot mo rin, Miss Shen. Masama talaga ang pakiramdam ng tiyan ni Mr. Fu. Kailangan kanyang sunduin. Ano? Pupunta na ako dyan. Sizu, pasensya na. May biglang nangyari. Tungkol kay Xiao Qiao. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Sige na. Aalamin ko kung ano ang nangyayari kay Xiao Qiao kapag may pagkakataon ako. Few. Okay ka lang ba? Hindi ba ikaw ang may sakit ng tiyan? Ako. Sumasakit ang tiyan ko. Sumasakit ang tiyan ko. Masakit ang tiyan ko. Eh bakit ang dami mong kinain? Busog na ako. Masyado yata akong nagpakasasa. Pasensya na. Ibig kong sabihin, may pera naman tayo, pero hindi naman dapat tayong kumain ng ganito. Okay ka lang ba? Gusto mo bang tulungan kita? Arf. Hindi na ako makagalaw. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kaya pala ako. Mukhang. Promotion na ang kasunod ko. Ano? President Few, bibili ako ng gamot para sa'yo. Pamilyar na pamilyar ang amoy na ito. Shen Yuyu. Ikaw na naman, cute. Bumalik na si Mr. Fu. Pasensya na, Yang Few. Kanina lang. Teka, mali yata. Hindi ba ikaw ang unang humalik sa akin? Baka sobra akong uminom. Sobra ang ininom. Pero wala akong naamoy na alkohol sa iyo. Dapat magpahinga ka muna. Sobra ang ininom. Naamoy ko ba talaga ang alkohol o hindi? Lahat ng lakas mo ay nakatuon sa akin. Baka sobra lang akong kinabahan. Mas mabuting umalis na ako dito bago pa lumabo ang sitwasyon. Nagkasugat si Miss Qiao. Hindi naman malala. Magpahinga ka muna ngayon. Sige. Papabilihin ko si Assistant Han ng gamot para sa'yo. Subukan mong matulog ng maaga. Mr. Fu. Nakita ko lang may umalis sa lugar mo. Nagpanik ako sandali at Sino ang pumupunta sa bahay ko? Ano ang kinalaman mo doon? Huwag kang lalampas sa linya. bakit ang layo mo sa akin? Mula nang dalhin mo ako sa bahay ng Fu. Hindi mo man lang ako tiningnan kahit isang beses. Kung ganoon nga, bakit mo pa ako binigyan ng pangalawang pagpipilian noon pa? Ulitin ko. Ang pagpunta sa pamilya Fu ay sarili mong desisyon. Ginawa ko lang iyon para bumawi sa gabing iyon. Wala nang iba. Kaya pala bayad lang iyon, ha? Sa mga mata mo. Hindi ba ako kahit kasing husay ng pangit mong bodyguard? Ano ang sinabi mo? Kasama ko si Shen Yuyu. Kailan pa naging karapatan mong siraan siya? Hindi siya tulad ng sinasabi mo. Mali ako. Nagsalita ako ng walang pag-iisip. Lumampas na ako sa linya. Kung hindi ka na makapagstay sa bahay ng Fu, bukas pa rin ang opsyon na meron ka dati. Pwede kang umalis kahit kailan mo gusto. Ako, kaya ko to. Shen Yuyu, si Shen Yuyu na naman. Bakit hindi ako kasing galing niya? Pagbabayaran mo to. Imbes na ako ang alalahanin mo, bakit hindi mo alagaan si Shen Yuyu? Narinig kong napakasama ni Fu Xian. Babaero siya, ni hindi alam ng lahat kung ilang babae na ang nakarelasyon niya. Yu. Bukas ng umaga. Hayaan mo akong ihatid ka sa trabaho. Narinig ko ang tungkol kay Fu Xian. Hindi siya mabuting tao. Siya. President Few.
Ji-Fu. Ang aming Yuyu. Hindi madali para sa kanya ang manggaling sa maliit na bayan at pumunta rito. Pakiusap, maging mabait po kayo at hayaan na siyang umalis. Ang inyong Yuyu. If-you. Nagbibiro lang po siya. Shen Yuyu. Ano ba ang nagawa ko sa'yo? Para maging ganito, ang galit sa akin ni Igyu. Naku, naaalala pa niya ang nangyari kagabi. Bumalik na si Ji-Fu. Talagang hindi na natin dapat siyang magalit muli. If-you. Nagbibiro lang po talaga siya. Pakiusap, wag niyo pong pansinin. Sizu, hahanapin kita sa lunch break. If-you. Yuyu, ikaw. If-you. Narito po ako. Mula ngayon, ipinapangako ko na mananatili ako sa aking tungkulin. Hindi iwan ang inyong tabi kahit saglit. Ang kamay ninyo, ayos na po ba ngayon? Alam mong nagkamali ka, ngunit naglalakwat sa ka pa rin sa oras ng trabaho. Walang disiplina talaga. Lunch break ko naman po, di ba? Lunch break man o hindi. Ngayon kailangan mo ring maging personal assistant ko. Kumuha ka ng tanghalian ko, magkape. Hindi ba yon ang trabaho ni Assistant Han? Abalang-abala talaga si Assistant Han ngayon. Oo. Sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ko kayang gawin ang lahat mag-isa. Ayaw ko pa rin. If-you. Napagkasunduan naman natin sa simula na bodyguard lang ang trabaho ko. Kung magpapatuloy kayo nito, Dadagdagan ko ng 50,000 kada buwan. pwede palang magbago ang usapan, ha? Salamat po, If-you. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Kaya, lunchtime, pumunta ka muna sa bahay ko at kunin ang malinis kong damit. Copy. Opo, sir. Garantisadong matatapos ang misyon. Ji-Fu. Masamang balita. Biglaan pong umuwi mula sa ibang bansa si Madam. At diretso po siya sa inyong bahay. Ano? Nako. Malamang magkakasalubong na sila. Nasa harap na ng pinto tayo. Uwi na lang kayong lahat. Mahigit 10 taon na simula nang bumalik ako sa States. Grabe, ang laki na ng pinagbago. Hello, Mrs. Fu. Ano yon? May magandang babae na naghahanap kay Mr. Fu. Ayaw niyang sabihin kung sino siya, pero mukhang importante siyang tao. Importante, bukod sa akin, ang asawa, ang iba desperadang babae lang. Paalisin mo. Pero, Hindi mo ba alam, hindi kailanman pinapapasok ni Mr. Fu ang ibang babae sa bahay. Paalisin mo. Ang tarantado, nakatira mag-isa sa malaking bahay na ito, ayaw pang maghanap ng manugang para sa akin. sabi ko na, wala sa bahay si Mr. Fu. Umalis ka na. Ayos lang, maghihintay ako, gawin mo ang trabaho mo. Hindi mo ba naintindihan? Ang sinabi ko, sobrang abala si Mr. Fu para asikasuhin ang mga babaeng walang hiya na nagpapakita ng interes sa kanya. Lumabas ka, ngayon din. Mag-ingat ka sa pagsasalita, ako ay... Wala akong pakialam kung sino ka. Lumabas ka na, labas. Ma'am, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ano ang tawag mo sa akin? Tinawag mo akong ma'am. Butler Liu, paano mo tratuhin ang bisita ng ganyan? Paano kung importanteng bisita siya para kay If-you? Bisita, isa lang siyang desperadang babaeng pumasok ng walang palem. Ikaw. Hindi ganyan kumilo si If-you. Nag-aakusa ng hindi alam ang buong kwento. Shen Yuyu. From di ka. Akala mo importante ka, ha? Wala to sa kung saan galing ang isang tao. Nasa pag-ugali yan. Dahil lang wala kang modo, hindi ibig sabihin wala ng iba. Ngayon ka pa nagpapakamataas? Sige. Gusto kong makita. Kung habang nandito ako ngayon, makakapasok pa siya sa bahay ng mga Fu. Pwede ba siyang pumasin o hindi? Hindi ikaw ang may pasya niyan. Ji-Fu. Pumasok ng walang palem ang babaeng ito sa bahay. Pinapalayas ko lang siya. Binibini Shen. Laging may gulo. Nanay. Bakit ka ba bigla-bigla na lang sumusulpot? Madam. Ikaw ang nanay ni If-you. Nako, huwag mo na akong tawaging ate. Bakit mo pa ako tinatawag na ate? Matamis ang bibig ng batang ito. At mabuti rin ang puso niya. Kung hindi, matagal na sana akong nasaktan.
Sinubukan mo talagang manakit ng tao. G-Fu, hindi po yun intensyon. Hindi intensyon, ha? Ang ibig sabihin ng hindi intensyon ay pwede kang magpakita bilang tagapangasiwa ng bahay at manakit ng tao. Ganito ba ang pagtrato ng pamilya Fu sa mga bisita? G-Fu, ako po talaga ang nagkamali. Sa akin ka ba dapat humihingi ng tawad? Madam, pasensya na po. Hindi ko po nakilala kung sino ang kaharap ko. At Binibini Shen. Pasensya na po, pasensya na po. Wag na. 8. Basta't ayos lang si madam, okay na yon. at saka tinanggal ka na. G-Fu, hindi niyo po ako pwedeng tanggalin. Kahit anong pagkakamali ko. Para naman po sa pamilya Fu lahat yon. Nakasalalay sa akin ang buong pamilya ko. Paano na ako mabubuhay kung mawawalan ako ng trabaho? G-Fu. Tama na. Masaya ang pakiramdam ko ngayon, kaya palampasin ko na ito. Huwag na itong maulit. Salamat po, madam. Salamat po, G-Fu. Umalis ka na. Shen Yu, tungkol sa nangyari. Ngayong araw, utang na loob natin ito sa binibini. Ako ang bodyguard ni Fuzong. Bahagi lang ito ng trabaho ko. Bodyguard. Isang magandang babae tulad mo, nagtatrabaho bilang bodyguard. Sayang naman ang ganda mo, handsome. Sige na, ito ay mula sa biyenan ko. Ito ang welcome gifts ko para sa iyo. Kunin mo. Hindi ko talaga ito matatanggap. Panatilihin mo na yan. Kung hindi ang nanay ko, hindi basta-basta makakalimutan yan. Salamat po, ma'am. Ngayong araw, medyo pagod na pagod ako sa biyahe. Pagod na pagod ako. Ayan, magpapahinga muna ako. Kaya, ang pasasalamat ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Gets go. Few, kukuha ako ng malinis na damit para sa iyo. Teka. Tungkol sa nangyari kay Maam. Salamat sa pagtulong mo ngayong araw. Mataas ang sweldo mo sa akin. Ang pagprotekta sa pamilya mo ay responsibilidad ko rin. Pasensya na. Ilang beses ko nang tinahi ang mga damit na ito at kanina lang tumakbo ako papunta rito. Kaya medyo punit-punit na sila. Ayos lang, malakas ka naman talaga. Siguro ang mga damit mo ay hindi na kayang sumabay. Huwag kang mag-alala, bibili ako ng bagong damit ngayon din. Hindi ko, ihihiya ang kumpanya. Sandali. Sasama ako sa'yo. Bibili ka rin ng damit? Wala akong bibilhin. Isipin mo na lang ito bilang benepisyo mo mula sa kumpanya. Tara na. Ma'am, dito po. Ang gaganda talaga ng mga damit dito. Pero sa tingin pa lang, ang delikado ng hawakan. Sa pangangalaga ng mga kamay kong to, masisira ko agad yan. Miss, dekalidad talaga ang mga damit namin. Kung ayaw mo sa mga mabulaklak na estilo, eto, ano sa tingin mo? 150,000 piso lang ito. 150,000. Ang mahal naman yan. Parang ginto naman ang pagkakagawa. Balot mo na lahat. Isipin mo na lang tong pasasalamat sa pagligtas mo sa nanay ko. Hindi, di pwede. Ang pagligtas ng buhay ay nararapat lang gawin. Di ko matatanggap to. Pero miss, may special promo kami ngayon. Beating 8. 18% ang bawas. Malaking tipid yan. President Few, dapat bilhan mo ng ilang set si King Rick Few. Ang nanay ko, ayaw niya sa ganyang estilo. Pero ikaw, isipin mo na lang company perk at i-charge mo sa kumpanya. Ganun, makakatipid pa ang kumpanya. Company perk ha? Di dapat talagang magtipid tayo. Pasensya na, nakalimutan ko na naman. Ayos lang, mag-focus ka na lang sa trabaho mo mula ngayon. Kaya, Naisip ko, gusto kitang ipagkatiwala sa seguridad ng birthday party ni M. Refu. ako na ang bahala. Sinisiguro kong magagawa ko ito. Ang gaganda naman ng mga sapatos na yan. Gusto mo ba? Di isama na natin sa balutan. Hindi na kailangan.
Isa lang akong bodyguard mula sa probinsya. Di bagay sa kin ang ganyan. Tara na. Para akong hangin sa'yo, pero may oras ka pang magbonding kay Shen Yuyu. Namimili at bumibili ng kung ano-ano. Butler Leo. Ayaw mo bang makita si Shen Yuyu na mapalayas ng tuluyan sa Jiangcheng? Ma'am, pakiusap huwag mo na akong pilitin na magpalayas ng mga tao ulit. Muntik na akong mawalan ng trabaho. Ako si Ginang. Fu ng pamilyang Fu. Kalahati ng bahay na ito ay akin. Ano man ang mangyari dito, may boses ako. Lahat ito ay dahil kay Shen Yuyu, ang bait-bait at inosenteng iyon. Lagi siyang nanggugulo. Pero sa totoo lang, Kung hindi siya nagpapanggap na mabait, bakit kaya magagalit nang ganoon si Jifu? talagang tiwala sa kanya sina Jifo at ang asawa niya. Mahihirapan na ako mula ngayon. Kaya nga, habang nandito siya, wala tayong magiging kapayapaan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Narinig ko, siya ang namamahala sa birthday party ngayong taon. Gets ko. Kapag nagkamali siya, sa harap ng lahat ng tao, sa tingin mo ba, pagtitiisan pa siya ni Jifu? Naiintindihan ko. Binatang Ikin, tama ba? Tuloy po kayo. Wow, bihira to ah. Kailan pa nagkaroon si Fushian ng babaeng bodyguard? Ang payat niya, mukhang hindi siya gaano makakatulong. Huwag kang magbiro tungkol sa personal kong bodyguard. Tingnan mo naman, ang protective mo. Relax ka lang. Hindi naman siya ang tipo ko. Magandang gabi po, Yifu. Mukhang maayos ka naman. Ipagpatuloy mo yan. Huwag po kayong mag-alala, Yifu. Ang party mamayang gabi ay magiging maayos. Hoy, nasaan ang cellphone ko? Nasaan ang bag ko? May problema po, Jifu. Maraming tao ang nawawalan ng gamit. Natatakot ako na may pumasok na magnanakaw. Anong nangyayari? Shen Yuyu, hindi ba't ikaw ang may hawak ng seguridad ngayong gabi? Lahat ng bisitang pumasok, mabuti kong tiningnan. Talagang walang paraan para makapasok ang iba. So, ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo ba, ang mga kilalang bisitang ito ay mga magnanakaw? Tinatawag tayong magnanakaw. Ano ba ang ibig sabihin niyan? May nawala, at ngayon tayo ang sinisisi nila. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Lahat, huwag kayong mag-alala. Ano man ang nawala, pangako ko, mababawi ko yan. Sa totoo lang, ang pinaka hindi mapagkakatiwala ang tao dito ay malamang ikaw, Shen Yuyu. Kung tatanungin mo ako, baka ikaw mismo ang nagplano ng lahat ng ito. Ikaw, Huwag mong akusahan ang mga tao nang walang ebidensya. Presidente Fu, hindi lang ito basta paratang. Lahat ng narito ngayong gabi ay mga VIP. Walang dahilan para magnakaw ang sinuman. Maliban sa ilang mga tao na walang estado at pera. Shen Yuyu. Tingnan natin kung paano mo lulusutin ito. Ang magsabi ng mga bagay ng walang patunay ay paggawa-gawa lang ng kwento. Huwag kang mag-alala, naniniwala kami ni Xian sa'yo. Pakiusap, lahat, manatiling kalmado. Ang pamilya Fu ay tiyak na magbibigay ng paliwanag sa lahat. tama. Isang pasukan at labasan lang ang bahay ng Few. Kung sasara lang natin ito, hindi makakatakas ang magnanakaw. Ikukulong tayo, so, hindi na tayo pwedeng umalis ngayon. Kasalanan mo ito, bakit mo sinasayang ang oras namin? Sino ka ba, Shen Yuyu? Kung nagalit mo ang mga VIP na ito, kaya mo ba talagang harapin ng mga kahihinatnan? Ako, Sundin mo lang ang sinabi niya. Kung may mangyaring mali, ako ang mananagot. Xian, hindi ba't ito ay paghahanap lang ng gulo? Ano, may mas magandang ideya ka? Kung kaya niyang sabihin, naniniwala ako sa kanya, kaya niyang gawin. Mahina at batang babae lang siya. Sa tingin mo makakahuli siya ng magnanakaw? kaya ko. Noong nasa amin pa, marami na akong nahuling magnanakaw. Dahil ang ninakaw ay isang telepono. Basta tawagan lang natin ang telepono, bago pa dumating ang mga pulis. Galing ka pala sa probinsya. Naghuhuli ng magnanakaw, talaga. Sa tingin ko ikinahihiya mo lang ang sarili mo. Huwag kang tumakbo. Hulihin mo siya. Hindi ba't ito ang gamit natin? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang galing ng bodyguard na ito. Nako, si Papay ba itong babae na ito? Ako, ang ibig kong sabihin. Ang tunay na tanong ay tungkol sa kanya. Paano ba siya nakapasok? Shen Yuyu, sabi mo walang butas. Sa tingin ko ikaw ang nagpapasok sa kanya. Ikaw,
President Fu, sabi ni President Zhang na ang kanyang pansamantalang driver ang nagnakaw ng imbitasyon at hindi pa rin nila siya makontak. Talagang siya nga. Kaya pala may nakapasok na may peking imbitasyon. Kaya nga pala, kahit na sobrang higpit ng seguridad, walang nakahuli. Mukhang malaking pagkakamali lang ang lahat. Hayaan na lang natin ang pulis ang bahala. Pasensya na, pakawalan mo na ako. Nakailag siya ulit, ang cute, ang swerte niya talaga. Nagkagulo lang, pasensya na at nasira ang mood ninyong lahat. Pero dahil nandito ang napakagaling na bodyguard, wala nang magiging problema. Ngayon ko lang nakita ang babaeng kayang lumaban ng ganoon. Mr. Fu, nakahanap ka talaga ng tunay na kayamanan. Oo nga, seryoso. Xian, parang powerhouse ka. Kaya mong harapin ang 10 lalaki mag-isa. Hindi magiging maayos ang gabi kung wala ka. Bodyguard mo ako. Trabaho ko lang yan. Anong ibig mong sabihin na, trabaho lang? Ang galing mo, karapat dapat kang magkaroon ng gantimpala. Maniwala ka sa akin. Ngayong gabi, samahan mo ako sa aking kaarawan. Ah, may trabaho pa ako. Pwede namang hintayin ang trabaho. Madumi na ang damit mo. Halika, samahan kita magpalit. Tara na. Dalawang beses mo pa lang siya nakilala. Pero mas malapit na kayo kaysa sa pamilya. Xian, sinasabi ko lang, ang bodyguard mo, magaling lumaban, oo. Pero ang ganda niya ay, medyo kulang. Ipapakilala kita sa ilang top beauties. Yan. Yun ba yung babaeng bodyguard kanina? Ang ganda niya. Siguro hindi siya nag-e-effort mag-ayos. May magandang basehan siya para pagandahin. Talagang nakakagulat ang ganda. Talagang bulag siguro ako. Ang sapatos na ito, espesyal para sa iyo ang pinili ni Ayan. Hoy, ikaw, paslit, anong dinala mo ngayon? Sapatos para sa babae. Huwag mong sabihin na para kay Yuyu ito. Hindi. Mali ka. Masidong pinipilit para itago, hindi mo pwedeng itago at asahang hindi ko malalaman. Mukhang malamig si Ayan kadalasan, pero marunong siyang mag-alaga ng tao. Ako, dinampot ko lang ito nang nasa labas ako. Pangulong Fu, ito ang sapatos na sinabi kong gusto ko, di ba? Hoy! Anong tinitingnan mo? Maglalaway ka. Pasensya, Pangulong Fu. Talagang hindi ko akalain na bagay sa akin ang sapatos na ito. Papalitan ko na ngayon. Maganda ang itsura. Ibig kong sabihin, kahit na ano, binili ko ito para sa'yo. Isuot mo ito kung paano mo gusto. Napakatigas ng ulo, parang patong na matigas ang tuka. Hoy, ganda. Pasensya, hindi kita napansin dati. Naisip mo na ba na makasama ako? Ah, Sa'yo, Oo, kailangan ko rin ng bodyguard. mukhang maganda. Kaya sabihin mo sa akin, magkano ang kaya mong ibayad sa kanya kada buwan? Kada buwan, 30,000. Kung gusto mong mangakit ng tao, dapat may konting sinseridad ka. Ang presyong inaalok mo ay hindi pa umabot sa 1/5 ng kinikita niya ngayon. Ano, ang isang bodyguard ay kumikita ng mahigit 100,000 kada buwan? Sige, ikaw na ang panalo. Mas malaki pa dyan. Hindi, mas malaki pa dyan. Simula ngayon, inapromote ko siya bilang Chief of Security ng aming Few Corporation. Dodoble ang kanyang sweldo. ako, na-promote ako. Yuyu, May kumpiyansa ka ba? President Fu, huwag kayong mag-alala. Sigurado akong hindi kita bibigyan. Yung cute na yon. Anong ginagawa mo? Tinulungan mo pa talaga yung cute na yon. Hindi ko akalain na mahuhuli ni Shen Yu ang magnanakaw. Ngayon, dapat iniisip mo, kung isusumbong tayo ng magnanakaw na yon. Huwag kang mag-alala, malayong kamag-anak ko siya. Kailangan pa niya ng tulong ko para makahanap ng trabaho at mabuhay sa lungsod. Hindi niya tayo isusumbong. Imposible. Hindi ko hahayaang si Shen Yuyu ay lalong lumapit kay Fuxian. HMM. Hello. Boozy Show. Salamat, President Fu, sa pagkilala sa akin ngayong gabi.
Magpapakadalubhasa ako at hindi ko bibigyan ang kumpanya. Pasensya na. Halos hindi ako kumain ngayong araw. Medyo gutom ako. Hindi sapat ang pagkain sa party. Paano kung ilibre kita? Yu. Sinundo kita. Sizu, kailan ka pa dumating? Jifu, nakita ka raw ng boyfriend ni Xiao Qiao. Nag-alala ako at gabi na, kaya sinundo na kita. Nandito rin ang boyfriend ng pinsan ko. Sabay na tayong kumain. Isama natin ang boyfriend niya. Ako ang bahala sa treat. Tara na. Ay, muntik ko nang makalimutan. Nandito rin pala si Gifu. Yung si Gifu. Pasensya na, may gagawin ako mamayang gabi. Kita na lang tayo sa susunod, tayo lang dalawa. Tara na. Kailangan ba talagang ganyang kalinaw ang paghihiwalay natin? Ay, Jifu, nasaan ang relo mo? Gifu, nawala ang relo mo. Ay, nga. Saan kaya napunta ang relo ko? Shen Yu, tulungan mo akong hanapin ang relo ko. Kakakataas ko lang. Hindi ako pwedeng magkamali. Pasensya na, Sizu. Sa susunod na lang siguro. Nga pala, Sizu. Hindi ako pinapansin ng pinsan ko nitong mga nakaraang araw. Ito ang utang ko sa kanya. Pwedeng ibigay mo sa kanya? Paalam. Hindi talaga mabubuhay ang lugar na ito kung wala ako. Hinanap ko na sa lahat ng lugar, hindi ko pa rin mahanap. Ifu, wag mo namang sabihin na nakalimutan mong magrelo. Ako. Sa tingin ko, nakaon ito. Bakit hindi ka pumunta sa itaas para tingnan? Hindi ko nakita si Gifu na umakyat sa itaas. Medyo mahirap talaga siyang lokohin. Mayordomong Liu, Jifu, maghanda ka ng merienda para sa gabi. Siguraduhing maganda ang itsura, mabango at masarap ang lasa. opo. Ang laki ng lugar na ito. Paano natin hahanapin ang kahit ano rito? Xiao Qiao, espesipikong sinabi sa akin ni Yu na ibalik ang kwintas mo. Sinabi ko na sa iyo, ayaw ko na ng walang kwentang kwintas na iyon. Tumigil ka sa pagtawag at pag-abala sa akin. Talagang sayang lahat sa mayayaman. Paano titira ang isang tao sa napakaraming kwarto? Magsimula tayo mula sa gilid na ito. Isa-isa, ang ginagawa ninyong lahat ay abalahin ako. Pinsan. Pinsan, ikaw ba iyon, pinsan? Shen Yu. Pinsan, ikaw ba iyon? Bakit parang boses ng pinsan ko iyon? Bakit naman pupunta ang pinsan ko sa bahay ni Ifu? Teka, hindi tama yon. Sumpa ko, naririnig ko lang. Ang boses ng pinsan ko. Baka may masamang nangyari. Sino ka? Ako rin ang dapat magtanong niyan. Ako si Mrs. Fu. At ikaw, bakit ka biglang pumasok sa kwarto ko? Ma'am, pasensya na po. Narinig ko lang kasi ang boses mo at parang pamilyar na pamilyar. Medyo masama pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Ano? Ganoon ba kasama ang boses ko? Ah, may sakit ka pala. Baka kaya parang ibang tao ang dating. Pasensya na, ma'am. Pero bakit nakatalikod ka? Sa akin buong panahon? Hindi ako nakapag-ayos. Malibang ayaw kong makita ako. Pasensya na, ma'am. Aalis na po ako. Teka. Dahil alam mong may asawa na si Xian. Kung may respeto ka sa sarili mo, tigilan mo na ang pagkahawak sa kanya. Kung alam mo ang ikabubuti mo, lumayo ka sa kanya. Lumayo ka ng lubusan. Huwag kang mag-alala, ma'am. Bodyguard lang po ako ni Afiu. Magkakalayo lang po kami. Bakit ang tagal mong hanapin? Nahanap ko na ang relo. Alis na tayo. Kain tayo ng midnight snack. Hindi na, okay lang. And few. Salamat sa pag-aalala mo. Pero empleyado lang ako. Dapat maglaan ka ng oras. Para sa asawa mo, aalis na ako. Asawa. Sandali, tungkol ba kay Kiao Wei ang sinasabi niya? Si Yu. Kakatapos ko lang maghatid ng kliyente. At magbabar sana kami. Siya, tapos na siya sa trabaho. Tapos na sa trabaho. Sa totoo lang, sa tingin ko iniwasan ka niya. Hindi siya maglalakas loob. Personal bodyguard ko siya. Saan man siya utusan, doon siya dapat naroon.
Seryoso, paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Trabaho at buhay, paano mo ba? Ipagkukumpara yan, kung hindi mo malinaw na maipapaliwanag, patuloy lang siyang iiwas sa'yo, pag-isipan mong mabuti. Ipaliwanag mo ng malinaw. Nasaan siya? Maaga siyang pumasok kaninang umaga. Hinahanap mo ba siya? Ano, bawal ba akong hanapin siya? Personal bodyguard ko siya. Nitong mga nakaraang araw, hindi ko man lang siya mabistuhan. Sa totoo lang, mukhang gusto niyang matanggal sa trabaho. Matanggal sa trabaho? Pababayaan mo ba talaga siya? Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Hindi mo ba siya kaka-promote lang? Siya na ang namamahala sa seguridad ng buong team ngayon. Siyempre, sobrang busy niya. Serena, umalis na tayo. Kaibigan ko si Shian, hindi siya magagalit. Young Master Kin, bitawan mo ako. Hindi ba't sinabi mong sobrang busy siya? Hindi mo masisisi si Binibining Shen dyan. Mukhang hindi mo alam. Sunod-sunod ang ligaw ni Chin sa kanya nitong mga nakaraang araw. Binili lang ako ng tatay ko ng bagong kotse, ang ganda. Tara, sumakay ka, iikot tayo. Binabalaan kita, bibitawan mo ako. Ayoko talagang saktan ka. Para sa isang magandang dilag, gagawin ko lahat yan ng buong puso. Aray, aray, aray. Shian, anong ginagawa mo? May iba na siyang kasama. Huwag mo na siyang istorbohin. Kailangan kitang kausapin. Ginoong Kin, naisip ko lang namang mag-drive. Tara na. Sige, tara na. Sandali. Maglalakad-lakad lang din naman ako. Ngayon, Seryoso ka? Hindi ka ba naman third wheel? pwede mong gamitin ang kotse ko kahit kailan mo gusto. Sana lang ay maging matingkad ka. Matingkad at magbigay liwanag sa buong silid. Tara na, tara na. Ang sarap sumakay sa kotse ni Presidente Po. Talagang the best. Yuyu, umupo kang maayos. Expert ang kuya mo sa pagmamaneho. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo ang tunay na kilig. Kilig. Hindi ba't pagtingin lang sa mga tanawin yan? Masama ang pakiramdam ko ngayon. Kaya hindi ako makasabay sa mabilis na takbo. Tara na. Ah, Anong nangyari? Hindi ko naman pini Saturday ang gas. medyo may ubot sipon na ako. Tapos, hindi ako sanay sa mabilis na biyahe. Ako, Bakit ako nilalagnat ngayon? Bilis, dalhin mo ako sa ospital. Pag-uusapan natin ito mamaya. Bakit ka ganyang kinabahan? Hindi naman girlfriend mo. Shian, Shian, huminto ka. Hoy, Shian, hindi pa ako nakakasakay. Shian. Magtiis ka pa ng kaunti. Malapit na ang doktor. ikaw ba yung gwapong lalaki no ng isang gabi? Ano no pinagsasabi mo? Anong gabi? Hayaan mong alagaan kita ng kaunti. Naglalaro ka na dahil sa lagnat. Doktor, Nasaan ako? Sa ospital. Ay, gising ka na. Ang gulo kagabi. Ha? Hindi mo naalala, ikaw at boyfriend mo. Aalagaan na naman kita. Tungkol ba sa kagabi? Dito kasama si Gifu. Oo, wala ka talagang idea kung gaano kaingay. Kagabi, nanunood lang kaming lahat, talagang nabigla. Napagod din ang boyfriend mo. Teka, tama na yan. Bakit hindi ko na naman makontrol ang sarili ko? Halos nakipagtalik ka kay Fu sa harap ng lahat. Dahil lang naman takot ka sa injection, di ba? Hindi naman talaga yun malaking bagay. Injection. Oo, kailangan naming turukan ka, pero sobrang taas ng lagnat mo, nawala ka na sa sarili. Kahit anong gawin namin, hindi ka namin mapigilan. Kaya pala tungkol sa injection. Akala ko. Hindi pa ako nakakita ng babae na ganoon kalakas. Nandito na ang boyfriend mo. Kayo na lang mag-usap. gumagaling ka na ba? If you. Tungkol sa kagabi, wala naman akong ginawang hindi angkop sa'yo, di ba? Ano bang pinagsasabi mo tungkol sa gabing yon? Sinabi mo pa nga na gusto mong alagaan ako. No, nung gabing iyon, wala naman akong sinabing nakakahiya, di ba? At Ano pa? paulit-ulit kang nagkukwentong barbero. Buti na lang nagawa naming pigilan ka. At pilitin kang turukan, saka ka lang nakatulog. Kaya, kapag nagkakasakit ako, nagsisimula akong magsalita ng kung ano-ano. Pasensya na. Natakot talaga ako. Akala ko nahubdan na ako. Tingnan ko kung may lagnat ka pa. Yifu,
Salamat talaga sa pag-aalaga mo sa akin. Pero sa totoo lang, may asawa ka. Dapat may distansya tayo. Wala akong asawa. May, malibang akala mo. Tama na. Palagi kitang inakalang, mabait at maalaga kang tao. Pero hindi mo man lang aminin ang sarili mong asawa. Shen Yuyu. Hindi ka nagtitiwala sa akin. Ako, Yuyu. Ayos ka lang ba? baka, hindi pa ako ganap na gumagaling. Kaya magpatingin ka ulit. Bibigyan kita ng ilang araw na pahinga. At pinadalhan kita ng sopas ni Butler Liu. Salamat, Presidente Fu. Ang kakaiba. Malusog naman ako sa karaniwan. Siguro dapat magpakonsulta ako ng masinsinan. Paumanhin, ano po ang sinabi ninyo? Buntis ako. Oo. Nakasulat dito, malinaw na malinaw. Paano kaya ito nangyari? Mukhang bata ka pa rin naman, kaya, plano mo bang ipagpatuloy ang pagbubuntis? Ako. Buntis bago ikasal. Kung malaman ito ni Mama, siguradong papatayin niya ako. Ganitong bagay. Ano na ang gagawin ko ngayon? Salamat, Doc. Hello, ma'am. Mukhang buntis si Shen Yuyu. Ano? Ulitin mo. Buntis si Shen Yuyu. Nakita ko mismo. Imposible. Hindi niya pwedeng panatilihin ang batang ito. Talagang hindi dapat malaman ni President Fu. Hoy, pinsan. Hoy, Yuyu. Nakita ka ng kaibigan ko sa ospital. Ayos ka lang ba? Pinsan, pwede mo ba akong tulungan? Sige, magkita na lang tayo sa isang lugar at mag-usap. Ano ba ang nangyayari? Kaninong anak ang dinadala mo? Ako. Hindi mahalaga kung kanino. Dadalhin kita para magpa-aborsyon. Tapusin na ito. Ang tanga-tanga mong pinsan. Hindi mo nga masabi kung sino ang ama ng sanggol. Paano mo haharapin ang anak mo sa hinaharap? Buhay pa rin yan sa huli. Nagbubuntis ka bago magpakasal. Walang paraan na tatanggapin yan sa probinsya ninyo. Hindi mo rin kayang buhayin ang bata dito sa lungsod. Siya, ay hindi karapat-dapat na isilang. Ipaampon mo na yan. Pinsan. Ang anak ko ay karapat-dapat sa pinakamabuti sa mundong ito. Hindi ko siya ipapaampon. Ipagbubuntis ko siya. Shen Yuyu. Sa tingin ko, nawawala na sa isip mo. Noong ipinanganak ako, gusto akong itapon ni Lolo dahil lang babae ako. Lumaban para sa akin ang nanay ko ng buong puso. Kung hindi sumuko ang nanay ko para sa akin, hindi rin ako susuko para sa anak ko. Tama na yan, pinsan, hindi mo na kailangang magsalita pa. Desidido na ako. Aalis na ako ngayon. Ikaw. Ipagbubuntis mo, huwag ka nang umasa. Hello, Tita Shen po ba ito? Kaya ko bang maging mabuting ina? Bakit ka nasa trabaho? Presidente Fu, Mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Hindi ba't sinabi kong magpahinga ka muna ng ilang araw? okay na ako ngayon. Talaga? Tatawagan ko si Assistant Han para kumustahin ang doktor. Huwag. Ano nang kinakabahan ka? Ayoko lang makaabala kay Han. Okay lang talaga ako. Anong tinatago mo? Seryoso, ano ba ang nangyayari? Shen Yuyu, Nanay, anong ginagawa mo rito? buntis ka. Buntis ka. Nanay, huwag ka sanang magsabi ng ganyan sa harap ng boss ko. Umuwi muna tayo. Ikaw, hindi mo itinanggi. Kaya totoo nga, sabihin mo, kaninong anak ito? Hindi ko masabi. Pwede ba nating pag-usapan ito ng mahinahon? Huwag sanang magalit. Sir, nabigo akong maging ina. Pasensya na sa ginulo ko sa harap ninyo. Tara na. Ay patanggal mo ang sanggol. Sumama ka sa akin pauwi. Nanay, hindi ako magpapa-abort. Ipagbubuntis ko ito. Anong sinabi mo? Ikaw. Nanay, Tita. Heto, uminom ka ng tubig.
Doktor. Kumusta na po ang nanay ko? Nahilo lang siya dahil sa pagkabigla. Magiging maayos naman siya. Papaobserbahin muna natin siya sa ospital ng ilang araw. Salamat po, Doktor. Kasalanan ko itong lahat. Naging pabata ako. Dahil ito sa akin. Kaya nga nagkaganyan ang nanay ko. Siguro galit na siya sa akin. Huwag mong isipin ng labis. Nag-aalala lang sa'yo si tita. Lahat ng magulang sa mundo ay mahal ang kanilang mga anak. Sila lang ang laging nasasaktan para sa mga ito, hindi ang kabaliktaran. Talaga bang lahat ng magulang sa mundo ay mahal ang kanilang mga anak? Shen Yuyu, kung ayaw mo, mag-alala ang nanay mo. Eh di sabihin mo sa akin. Kaninong anak ang dinadala mo? Ako na ang bahala sa gago na yon para sa'yo. Hindi ganoon. Kung malaman niya, matutulad kaya ang pagmamahal niya sa anak niya. Sa pagmamahal ko, hayaan na, sabihin ko na lang sa kanya. If you, sa totoo lang, ang anak na ito ay iyong. Yuyu. Nay, nandito ako. Ano ang sinabi mo? Ano sa'yo ang anak na ito? Wala, isang taong hindi mo kilala. If you. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo ngayon. Kailangan ko na pong alagaan ang nanay ko. Ano ba iniisip ko? May asawa na po si Gifu. Ano ba iniisip ko? Wala namang anuman sa pagitan natin. Hindi naman tayo naging malapit. Paano kaya mangyayari yon? Malamang nababaliw na ako. Nay, pasensya na po. Yuyu. Magtapat ka sa akin. Ang sanggol ba na ito ay ng boss mo? Nanay, bakit naman? Simula noong bata ka pa, hindi ka talaga marunong magsinungaling. Akala mo ba talaga, may tatago ka sa akin? Ramdam ko, hindi rin niya alam. Bakit hindi mo sinabi sa kanya? Nanay, mabait naman siya. Isang pagkakamali lang yon. Lasing kaming dalawa. At saka, may asawa na siya. Hay nako. Sige na. Talaga bang balak mong itaguyod ang sanggol na ito? Nanay, hindi mo ako pinabayaan noon. Kaya hindi ko rin pababayaan ang anak ko. Lagi ka namang matigas ang ulo. Kung desidido ka na, susuportahan kita. At tutulungan kitang palakihin ang batang ito. Nanay, Hindi mo alam. Nung sabihin sa akin ni Xiao Qiao na buntis ka, sobrang nag-alala ako. Natakot ako baka niloko ka lang ng lalaki. Mula ngayon, huwag mo nang itago sa akin ang kahit ano. pinsan mo pala ang nagsabi sa iyo. Pinsan, bakit mo? Sinabi sa nanay ko ang pagbubuntis ko. Siyempre para sa ikabubuti mo iyon. Pero dapat sana, kinausap mo muna ako. Ngayon, nasa ospital ang nanay ko dahil sa sobrang pagkabahala. Hindi ba't dahil lahat yan sa pagbubuntis mo? Ano, sinusuportahan din naman ako ni Tita Shen, di ba? Dapat ipalaglag mo na lang yang sanggol mo. Hindi ko ipapalaglag to. Ngayong sinusuportahan na ako ng nanay ko. Hindi na ako takot. Anong sinabi mo? Pinsan, narinig mo ako. Itatago ko ang batang ito. Talagang nawawala na sa isip mo. Mula ngayon, huwag ka nang makialam o manghimasok sa mga bagay-bagay ko. Sizu, anong ginagawa mo dito? Kakagaling ko lang sa opisina. Sinabi sa akin ni Assistant Han na nasa ospital ang nanay mo. Anong ibig mong sabihin, baby? Buntis ako. At napagpasyahan kong itago ang batang ito. Ito ang sarili kong desisyon. Sana naman. Respetuhin mo yon. Hindi mo na kailangang magtanong pa. Wala rin akong sasabihin. Yuyu, ikaw. Buntis? Paano nangyari to? Oo, tinatawagan niya ngayon si Kiao Wei. Tiyak na alam ni Kiao. Anong nangyayari kay Yuyu? Buntis siya. Matigas ang ulo niya at iginiit niyang itatago yun. Sa tingin ko, gusto lang niyang maging mananira ng pamilya. Kaninong baby ba talaga ang dinadala ni Yuyu? Kanino? Yung maliit na cute. Ayaw niyang makinig, kaya hayaan mo siyang maging mananira ng pamilya kung gusto niya. Maliit na cute. Yung tao sa paligid ni Yuyu. Si Fuxian kaya? Shen Yuyu. Sunod-sunod, ha? Anong drama naman ang ginagawa mo ngayon? Fuxian. Ako ang babae mo. Kahit yung bodyguard mo buntis na ngayon, paano ako hindi magagalit? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Hindi akin ang dinadalang baby ni Yuyu. Huwag kang magkalat ng chismis. Mahal na mahal kita. Pakiusap. Magkaanak na tayo. Sinabi ko na sa'yo ang lahat. Hindi ka pa rin umaayaw. Pagod na ako. Ayaw na kitang makita.
Binibigyan kita ng 3 araw para lumayas ka sa bahay ng mga few. Hindi, ayoko umalis. Wala ako sa susunod na mga araw. Ikaw ang bahala. Ayoko lumipat. Babae ako ng pamilya Fu. Miss Su, malas ang timing. Kakalabas lang ni President Fu. Pasensya na sa biglaang pagbisita. Kakagaling ko lang sa abroad at hindi man lang nagpaalam. Pero dumiretso na ako para kay Xian. Xian. Hindi pa nga naayos si Shen Yuyu. May bago na naman. Akala mo pwede mo lang siyang tawaging Xian. Ang lakas ng loob mong sampelan ako. Ito si Suzuan, tagapagmana ng Su Group. Kaibigan ni President Fu noong bata pa. Su Group. Yung kilalang Su Group sa Jiangcheng. Narinig ko na ang tungkol sa iyo. Ikaw yung walang hiya na kumakapit kay Xian. At ngayon palalayasin ka na, di ba? Huwag kang masyadong magpakasaya. Sa puso ni Fu Xian, si Shen Yuyu lang na buntis ang nandoon. Ikaw. At ako, pareho lang tayo. Basta maayos, hindi naman talaga problema. Ano ang ibig mong sabihin? Tulungan mo ako sa isang bagay. Kahit palayasin ka sa bahay ng mga Fu, aalagaan kita. Hindi ako palalayasin sa bahay ng mga Fu. Tigilan mo ang pagloloko sa sarili mo. Mawawalan ka ng lahat. Oh, tutulungan mo akong alisin ang sanggol ng babaeng iyon. At susugal sa bagong landas. Ikaw ang pumili. Ma, Nandito ka na. sino ang nagpadala nito? Pinagluto ka ng pinsan mo ng sopas at pinadala dito. Sinabihan niya kaming inumin natin ito. Pinsan na naman. Matigas ang labas, pero mabait naman sa loob. Huwag mo nang isipin. Halika na. Paraan niya yan ng pagpapakita na nagmamahal siya. Inumin mo habang mainit. Ayan. Narinig ko ang nangyari kay Yuyu. Mabait na bata siya. Magiging mabuting ina rin siya. Itinago niya sa'yo. Kaya siguro may dahilan siya, di ba? Ma, bakit mo na itanong yan? Hala, sige na. Pero sa tingin ko, yung gagong lalaking yun, ayaw kilalanin yung bata. Pero ikaw na lang ang maging ninong. Para magkaroon ako ng apo na lalaki at babae. Mag-usap tayo mamaya. Tumigil ka dyan. Bakit hindi ka pa umaalis? Nagtapon lang ako ng basura. Aalis na ako sa loob ng ilang araw. Kanina, anong dinala mo mula sa kusina? Basura. Dati kailangan mo pa ng magpapainom sa'yo. Bakit ngayon ikaw na ang biglang nagtatapon ng basura? Tingnan ko, hoy. Pampatalsik ng bata. Ikaw. May nilagay ka ba sa sabaw na ipinadala mo? Nilason mo ba? Wala. Bodyguard. Pigilan mo siya para sa akin. Wala akong ginawa. Hoy, ayan. Kailangan mong sabihan si Yuyu na huwag inumin yung ipinadalang sabaw. May pampatalsik ng bata doon. Ano? Sagutin mo ang telepono, Shen Yuyu. Anong problema? Ayaw mo ba ng lasa? Hindi. Ang sariwa tignan ng sabaw. Medyo mainit lang. Kung mainit, palamigin mo muna. Inumin mo ng dahan-dahan. CJ, Huwag mong inumin. Yifu, kamay mo. Anong nangyari? Bilisan mo, ipatawag mo ang doktor dito. Okay lang. Hindi na kailangan. Hindi mo ininom ang sabaw, di ba? Hindi. Kanina pa sana, tapos pumasok ka. Mabuti. Ano nang problema sa sabaw? Buntis na naman siya, kailangang alagaan ang pamilya. Huwag na nating takutin siya. Dumaan lang ako para bisitahin si tita. Nakita ko kayo sa pintuan. Sa tingin ko, hindi sariwa ang sabaw. Marami nang nagkasakit dahil sa sabaw kamakailan. Mag-ingat ka. Aalis na ako. Sandali lang. Teka muna. Ang sugat mo, kailangan mong lagyan ng gamot yan. Dahan-dahan lang, bakit ang taray mo?
May nagawa ba akong nakasakit sa'yo? Dahil akala ni Gifu tanga ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ka naman kumikilos ng ganyan. Sa maliliit na bagay. May problema ba sa sabaw na iyon? CJ. Aminado ako, nagsinungaling ako sa'yo. Yung sopas na yon ay galing sa isang taong malapit sa akin dahil sa isang hindi pagkakaunawaan na punta sa'yo. May hinalong gamot pang palaglag. Gamot pang palaglag? Dahil sa hindi pagkakaunawaan? Baka si Imrekfu. And refu. Hindi siya. Kami lang niya, hindi lang kami nagkaintindihan. Few. Akala ko pa naman mabuti kang tao. Pero pagdating sa relasyon, ang totoo, napakagago mo. Ano? Noong nasa bahay pa ako ng mga Few, nakilala ko na si Imrek Few. Magkasama na kayo nakatira, ayaw mo pang aminin. Sige, Imrek Few, kaysa magpaliwanag ka sa akin, baka dapat umuwi ka na lang at magpaliwanag sa asawa mo. Paalam. Yuyu. Yuyu, okay ka lang. Imrek Few. Ma, bakit ka nandito? Nag-aalala lang ako kay Yuyu. Hindi mo nainom yung sopas, di ba? Hindi, buti na lang dumating si Few ng tama ang oras. Napakabaliw talaga ni Kiao Wei na yun. Naglakas loob pa siyang lagyan ng droga ang sopas ni Yuyu. Kiawei, Si Kiao Wei ay yung Inrea na palagi mong binabanggit. Imrek Few, paano nangyari nakapangalan niya ang pinsan ko? Kaya, President Few, paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Ulitin ko, hindi ko siya asawa. Nung gabing yon, lahat kami ay lasing na lasing sa club. Kaya, ayun. Nangako akong babayaran ko siya. At pananagutan ko ang nagawa ko. Siya ang pumiling manatili sa pamilya Few. Lasing sa club, hindi ba? Yan din ang nangyari sa amin ni President Few nung gabing iyon. Paano nangyari? Yuyu. Ang yan namin, hindi talaga siya ganoong klaseng lalaki. Hindi niya kailanman binigyan ng pangako si Kiao Wei tungkol sa relasyon ng lalaki at babae. Gets ko na. Kahit na ano pa, salamat. President Few sa nangyari ngayon. Baka natakot siya ngayon. Mas mabuting hintayin ang tamang pagkakataon para maipaliwanag ang lahat ng maayos. Ikaw at si tita ay dapat nang magpahinga. Kailangan talaga nating turuan ng leksyon yung Kiao Wei na yan. Baka naman ibang tao lang nakapangalan? Baka dapat kong tanungin ang pinsan ko tungkol dito. Yang Suzuan na yan. May nangyari at ngayon ay walang makontak sa kanya. Hindi rin siya sumasagot sa mga mensahe. Shen Yuyu, ilang beses mo ba akong tatawagan bago ka masiyahan? Hindi ba nakakainis ka na? Pinsan, wag mo munang ibaba. May itatanong ako sa'yo. Kiao Wei, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa nangyari ngayon. Boses ni President Few. Hindi ako nagkakamaling narinig. Talagang boses ni President Few yon. Baka naman talagang si Ilriki Fu ang pinsan ko. Kaya pala tinatago niya ang bagong boyfriend niya. Kaya pala napunta ako sa bahay ng mga Few at narinig ko yung pamilyar na boses. Yun pala. Nagpanggap ang pinsan kong ako para makipagkita kay President Few. Hindi nga nagsinungaling sa akin si President Few. Kiao Wei, kailangan mong ipaliwanag lahat ng nangyari ngayon. President Fu, hindi ko sinasadya ang mangyari ito. Maniwala ka sa akin. Umiinom ka. Natakot akong sisihin mo ako. Kaya hindi ko napigil ang uminom. Sisihin ka. Siyempre, ikaw ang sinisisi ko dahil muntik mo nang ikamatay ang isang tao. Halika, sasamahan mo akong humingi ng tawad kay Shen Yuyu. Hindi. Hindi ko kaya. Nagkamali lang ako ng isip sandali. President Fu, nasasaktan mo ako. Hindi mo ako mapalaya. Mahina lang akong babae. President Fu, huwag mo akong bulihin. Sabi mo kapag uminom ka, mas lumalakas ka. Pero ngayon hindi mo ako mapalaya. Ako. Kaya nagsinungaling ka pala sa akin. Sino ba talaga ang nasa club nung gabing yon? Hindi. Hindi ako. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. President Fu, Huling tanong ko na ito sa'yo. Nung gabing yon, sino ba talaga? talagang wala akong ideya. CJ, umalis ka sa pamilya Few. Magpaliwanag ka na lang sa presinto. May tao ba dyan? Ginoong Fu, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ako. Boss Fu. Hindi pwede. Hindi ako papayag na ako ang pagbintangan. Boss Fu, yung plano na pagdodroga nun. Hindi lang ako, kasama rin si Su. Shiyan, pare. Ang ingay sa lugar mo. Anong ginagawa mo dito? Inanyayahan ka ni Lolo para maghapunan. Kaya dumaan ako. Sino to? May malapit sa'yo na nagkamali. Nagkamali. Dapat parusahan.
Pero sana yung iba, malaman kung kailan sila nagkamali at ituwid ito. Ikaw, mag-iwan ka ng paraan para sa sarili mo. Nagbabanta sa akin si Suzuan. Siya lang ang makakapagligtas sa akin. Shiyan, pare, alin na tayo. CJ, hintayin mo muna ako sa kotse. Sundan kita. Sige. Hindi siya yon. Sino kaya yon? Tungkol sa gabing yon, kailangan kong ipaimbestiga mo ulit para sa akin. Boss Fu, sira lahat ng surveillance sa club noong panahong yun. Baka matagalon. Gaano man katagal? Kailangan kong malaman ang totoo. Yuyu, sabihin mo na sa kanya. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Hoy. Sabi ko, sabihin mo kay Boss Fu ang totoo, tungkol sa nangyari. Ma, paano mo nalaman? Anong nangyari kanina? Narinig ko lahat ng nangyari. Huwag na nating pag-usapan kung ano ang iniisip ng pinsan mo. Presidente Fu, siya pa rin ang ama ng bata. May karapatan siyang malaman. Pero paano kung ayaw niya? Responsableng tao si Presidente Fu. Bukod pa riyan, nagpapagod siya para sa'yo nitong mga nakaraang araw. Hindi mo ba alam kung gusto ka niya o hindi? Tama ka, Ma. Kahit ako lang ang magpapalaki sa bata, may karapatan pa ring malaman si Presidente Fu. Presidente Fu, Kumusta na ang kalusugan ni tita? mas mabuti na siya ngayon. Presidente Fu, may gusto akong pag-usapan sa iyo ngayon. Ano nang meron? Presidente Fu, sa totoo lang, ang dinadalang bata ko ay Shiyan. Ikaw pala ang bodyguard na si Shiyan, na palagi niyang binabanggit. Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Suzuan. Kaibigan ni Shiyan din noong bata pa kami, at kasintahan niya. kasintahan. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Hoy, paano naman naging gawa-gawa iyon? Hindi ba't noong bata pa tayo ay nakatakda na ang kasunduan natin? Shen Yuyu, linawin mo ito. Kanina mo ba sinabi na ang dinadalang bata mo ay kanino? Nagbibiro lang ako kanina. Aalagaan ko na ang nanay ko. Hindi. Ano ba ang tinatakasan mo? Sabihin mo ng malinaw. Kanino ba talaga ang bata? Presidente Fu, huwag kang ganyan. Aalis na ako. Shen Yuyu. Magpaliwanag ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Fu Shiyan. Buntis si Yuyu. Ano ang balak mo sa kanya? Ikaw pala. Ikaw pala talaga. Ano? Sa'yo ang anak niya, di ba? Napaka-irresponsable mong gago. Presidente Fu, pakawalan mo siya. Tama. Akin ang bata. At, sinimulan ko ng planuhan ang kasal namin ni Yuyu. Nasaan ka ng lahat ng panahong yon? Presidente Fu, kung hindi mo siya pakakawalan ngayon din, huwag kang magalit kung magasgasan tayo. Personal bodyguard kita. Bakit hindi ako makikialam? CJ, magre-resign na ako. Salamat, Presidente Fu, sa pag-aalaga mo sa akin itong mga nakaraang araw. Bukas, pupunta ako para asikasuhin ang papeles. Shen Yuyu, ikaw. Tara na. Shiyan, ha? Huwag mo nang sabihin sa iba na ikaw ang aking nobya. Hindi ako pumayag dyan. Dahil lahat ito kay Shen Yuyu, batang to, ako na ang haharap sa kanya. Sizu, ha, pasensya na at nadamay ka pa. Kaya, itong bata, talagang anak ni Fu Shiyan? Gago. Hindi pwede, kailangan kong kausapin siya tungkol dito. Sizu, ha, huwag kang pumunta. Siya at ako, nagkataon lang na nagkagulo ng lasing. Bukod pa riyan, ayaw ko nang makialam pa sa kanya. Sige. Ikaw, palaging ganyan kaingat. Huwag kang mag-alala, kung sakali tayo na lang ang magpalaki sa bata. Gusto ko ng mga bata. Pwede akong maging tatay. Sizu, ha, tigilan mo nga ang pagbibiro. Palagi kitang itinuring na tunay na kapatid. Hindi ba't isa lang itong pabigat sa'yo? Sige na, ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang maging formal sa akin. Bukas, sasanduan kita para asikasuhin ang resignation mo. CJ, Kung wala nang iba, uuwi na ako sa opisina. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. sasamahan kita. Miss Shen, pwede ba tayong mag-usap? Magsasabi na lang ako ng diretso, ang sanggol na dinadala mo.
Kay Xian yan, di ba? Ginang Su. Ginang Shen. Magkasama kaming lumaki ni Xian. Ang relasyon namin ay hindi kayang pantayan. Nyo ni Ginang Kiyaw. Paumanhin. Hindi ko kailangan ng pakitang taong paumanhin. Shen Yuyu. Kung talagang nagsisisi ka, patayin mo ang sanggol na dinadala mo. Ginang Su. Sa pananaw ko, walang kinalaman ang batang ito kay President Fu. Hindi ko sasabihin sa kanya. Kaya hindi ko ito papatayin. Ikaw. At saka, nag-resign na ako sa trabaho ko. Aalis na ako sa lalong madaling panahon. Sana'y maging masaya kayong dalawa. Shen Yuyu, ang lakas ng loob mo. Dahil mahal na mahal ka ni Xian, talagang hahanap ako ng paraan para mapatay ka. Hoy, kunin mo yung babaeng nagngangalang Kiyaw para sa akin. Tanungin mo siya kung gusto niyang mag-higanti. Paalam, President Fu. Kuya, Yuyu, aalis na ako sa Jiangcheng bukas. May paumanhin pa ako sa'yo. Pwede ba tayong magkita at mag-usap? Sizu. Hoy, Yuyu. Natapos mo na ba ang resignation mo? Pinapunta ako ng pinsan ko para magkita kami. Sige, magkita na lang tayo mamaya. CJ. Pinsan, bakit ang pagod na pagod ng itsura mo? Ganito ako kapagod. Hindi ba't dahil lahat ito sa'yo? Shen Yuyu. Hindi ko talaga akalain. Fu Xian. Gusto ka pala, isang probinsyana. Pinsan, akala ko gusto mong makipagkita sa akin ngayon para humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Wala naman akong ginawa para saktan ka. Pinsan, hindi mo ba naaalala kung ano ang ginawa mo noong gabing iyon? Ginamit mo ang pagkatao ko para makipag-areglo kay President Fu, hindi ba? Eh ano kung ginawa ko? Kung hindi mo pinapahalagahan ang isang bagay, bakit hindi ko pwedeng habulin? Shen Yuyu, huwag kang magpakamataas. Nakakadiri talaga. Pinsan, hindi kita sisishin. Dahil may sarili akong buhay na dapat harapin. Mula ngayon, maghiwalay na lang tayo ng landas. Wow, wala ka talagang alam. Parehong panloloko, at 2 beses kang naloko. Ganito ba, kahit anong ibigay ko sa'yo, iinumin mo lang ng walang pag-aalala. Nilason mo ako. Fu Xian. Kung hindi ko makuha, edi hindi rin makukuha ni Shen Yuyu. Hindi ba't regalo ito ni Mrs. Fu para kay Miss Shen? Paano naging sa kanya ito? Mr. Fu. Kaya, maghahanap pa ba tayo ng bodyguard? Baka hindi siya ang pinakaangkop. Pero para sa akin, siya ang pinakamagaling. Iyon ang amoy mula nung gabing iyon. Kaya pala, palagi kong inakala na panaginip lang iyon. Hindi ba't amoy ni Miss Shen ito? Paano mo nalaman? Nalaman ko nung nakikipag-usap ako sa kanya. Sabi niya, bihira na lang daw niya ito gamitin. Kasi naman, sa syudad, lahat ay may pabango. Kaya, siya nga talaga noong gabing iyon. Fu Xian. Anong ginagawa mo? Mr. Fu, tulungan mo naman si Yuyu. Pag alis niya sa kumpanya, hinanap niya si Kiao Wei. Ngayon, nawawala na siya. Naka-off din ang phone niya. Nakikiusap ako. Patanjin naman ako sa security footage. Kahit saan lang siya pumunta, malaman ko lang. Ano nga sinabi mo? Shen Yuyu, dinukot mo ako. Hindi lang pagdukot ang gagawin ko sa'yo. Kukunin ko ang buhay mo. Pati buhay ng anak mo. Shen Yuyu, labag sa batas ang ginagawa mo. Shen Yuyu, huwag mo akong takutin.
Wala talaga akong takot. At saka, ikaw ang dahilan kung bakit nawalan ako ng lahat. Babayaran mo iyon ng doble. Shen Yuyu, dahil magkamag-anak tayo. Kung susuko ka ngayon, hindi kita ipagkakanulo. Shen Yuyu, tigilan mo ang pagpapanggap. Alam kong malakas ka at magaling sa away. Pero hindi pa humihina ang droga. Kaya wala kang lakas. Kung payag ka, na lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Kung may dapat humingi ng tawad, ikaw sa akin. Matapang ka pa rin, ha? Ngayong gabi ang iyong huling hantungan. Ano ang nangyayari kay Shen Yuyu? Shen Yuyu, nakalimutan mo ba? Simula pagkabata, malusog na malusog ako. Ang drogang ito ay bahagya lang. Ang epekto sa akin. Tigilan mo ang paglaban. Halika, pumunta tayo sa presinto. May tao ba dyan? Pigilan siya. May natira pa ba, Hoy? Shen Yuyu. Ano ka ba? Sira ulo. Tigil na, sumama ka na lang sa akin. Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Tulong. Yuyu, huwag kang matakot, sasaklolo ako sa'yo. Presidente Fu, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para iligtas ka. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Naghanap ako sa maraming security camera, kaya ko lang natagpuan kung nasaan ka. Oh, di ba? Okay lang, tinawag ko na ang pulis. Malapit na dumating ang pulis, umalis na tayo dito. Ingat. Shiyan, ang gusto kong saktan ay si Shen Yuyu, hindi si President Fu, hindi ako. Bilis, tumawag ng ambulansya. Fuxian, gising na. Hindi ka pwedeng magkaroon ng anumang masamang mangyari sa'yo. Miss Shen. Sabi ng doktor, kailangan pang bantayan si President Fu. Pakiusap, subukan mong huwag masyadong mag-alala. Kailangan mong alagaan ang sarili mo at ang sanggol. Ang sanggol. Fuxian, gising na. Kung hindi ka magigising, ano ang mangyayari sa sanggol? Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat patuloy na iniiwasan ka. Kung maibabalik ko lang ang lahat. Kahit anong sabihin mo, sasagutin ko ng President Fu. President Fu. Napakabata at talentado mo, pero dumanas ka ng ganitong trahedya. Hindi lang talaga patas. Miss Shen, tingnan mo si President Fu ngayon. Hindi pa sigurado ang kanyang mga pinsala. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa susunod na sandali? Siguro habang nandito pa si President Fu, dapat mong sabihin sa kanya ang gusto niyang marinig. Ang mga bagay na gustong-gusto niyang marinig. Fuxian. Hindi ko ito nasabi sa'yo noon. Pero nung gabing iyon sa club, ako talaga yon. Ang sanggol na dinadala ko ay sa'yo. Fuxian, pakiusap, gising na. Hindi mo pwedeng hayaang lumaki ang sanggol ng walang ama. Talaga? Inamin mo rin sa wakas. Binibining Shen, ano sa tingin mo sa ating boss, Fu? Sa pag-arte sa isang maikling pelikula, maganda naman ang kanyang pag-arte, di ba? Sa totoo lang, matagal na akong gising. Hindi naman gaanong malaki ang sugat na ito. Fuxian, bakit ka ganyan? Kung ganito mo ako hahampasin, talagang wala ng ama ang bata. Sino ang nagsabi sa iyong magsinungaling sa akin? Sino ang nagsabi sa iyong patuloy na itanggi ito? Kung gayon, kailangan kong mag-isip ng sariling paraan. Oh, boss Fu. Tungkol sa club na yon, iniimbestigahan pa ba natin? Hindi na kailangan. Alam kong siya yon. Sigurado akong siya yon. Ang sagot ay hindi magbabago kailanman. Xian, Boss Fu. Boss Fu. Siguro dapat nating ayusin si Kiao. Weigh muna ang sitwasyon. Ano pa ang aayusin? Dalhin siya sa presinto. Ayaw ko nang makita siya sa junction. Pero may balita tayo mula doon. Sabi ni Kiao Wei, inaasahan niyang bibigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi niyang handa siyang ibunyag kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. ang utak. Sumusunod siya sa utos ng iba. Oo, sabi ni Kiao Wei. Si Suzuan iyon. Yung nangyari sa abortion pills nung nakaraan, ideya rin niya iyon. Suksuan. Tama, nakikita niya si Binibining Shen bilang hadlang. Kaya nagbayad siya ng malaking halaga para mapasalo si Kiao Wei. Pero sino ang mag-aakalang handa na si Kiao Wei ng ebidensya at mga recording? Nasaan si Suksuan?
Nasa welcome back party siya. Naghihintay siyang dumating ka. May balita, dumedalo ka raw bilang kanyang fiancé. Fine. CJ, kailangan kong makita kung anong drama ang magagawa nito. Talaga bang pupunta ka? Huwag kang mag-alala, may plano ako. Puntahan mo si Auntie. Tingnan mo kung maayos siya. Elganet. Ayusin mo na ang lahat. Opo. Ang ganda-ganda ni Miss Su ngayon. Sa tingin mo ba talagang darating si President Fu? Narinig kong darating si President Fu ngayong gabi. Fiancé ni Miss Su siya, eh. Hindi kumikita si President Fu kahit saan, pero gumawa siya ng eksepsyon para kay Miss Su. Suksuar, ako ba ang hinihintay mo? Yan, dumating ka rin. Diyos ko, si President Fu nga. Sobra talagang minamahal ni President Fu si Miss Su. Hindi ba't ako lagi mong hinihintay? Siyempre, kailangan kong pumunta. Mukhang naasikaso na ni Kiao Wei, yung tanggang yon, si Shen Yuyu. Yan, ang bait-bait mo sa akin. Siyempre. May isa pa akong regalo para sa'yo. Talaga, ano yon? Hindi nabibigo si President Fu, malaking bagay yan sigurado. Ang swerte talaga ni Miss Su. Pasok. Anong nangyayari? Siya ang nasa likod ng lahat. Pagdodroga, pagdukot. Officer, naisumite na namin ng audio evidence. Salamat sa investigasyon. Hindi yan, nagkakamali lang kayo. Yan, kuya, kasintahan mo ako, di ba? Kasintahan ko. Ayan na. Shen Yuyu, bakit siya pa? Bitawan mo ako. Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su, at ako ang magiging Mrs. Fu. Anong pamilya ba yung may ganito kagandang dalaga? Hindi ko pa siya nakikita dati, pero bagay na bagay sila ni President Fu. Hindi siya galing sa anumang pamilya. Si Shen Yuyu siya, ang tanging kasintahan ko. Pakakasalan mo ba ako? Ang singsing na ito, kailan mo? Pinahanap ko kay Assistant Han ang buong Jiangsheng para lang makuha ang pinakamagandang singsing na may brilyante. Kung patuloy kang hindi, mukha tayong katawa-tawa pareho. Magkasama habang buhay. Hindi iwan, hindi susuko. And refuse. Halikan mo ako.